Wala tayong ibang pagpipilian, Isabela. Si Isabel ang kailangang pumirma sa huling certification ng dokumento. Kapag nalaman ng mga investor na peke ang tinta, siya ang ituturo nating may kasalanan. After all, she's just a scholarship kid from vegan. Isang hamak na byuda na nakikisunod lang sa yaman natin. Hindi kawala ng isang katulad niya sa pamilyang Villaseñor. Ang boses na yon ni Doña Aurora na tila malamig na haplos ng bakal ay bumasag sa katahimikan ng malawak na pasilyo ng mansyon. Huminto ang mundo ni Isabel sa tapat ng nakabukas ng bahagya na pinto ng library. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang dala ang isang pilak na tray. Naroon ang paboritong merienda ni Isabela na bibingka na siya mismo ang nagluto mula pa madaling araw at ang mainit na tsaa para sa kanyang biyenan na sadyang tinimplahan niya ng honey para sa namamagang lalamunan nito. Gulagulanit ang kanyang mga daliri sa pagod. May bakas pa ng bahagyang paso mula sa mainit na huno, ngunit binaliwala niya ang lahat ng yon sa pag-asang kahit papaano ay lumambot ang puso ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Subalit ang bawat salitang lumalabas sa silid ay tila mga laso na unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pero Mami, paano kung lumaban siya? Paano kung malaman niya ang tungkol sa gagawin nating paglipat ng custody kay Inigo? Ang boses naman ni Isabela ang narinig niya, puno ng pagkainip at kawalan ng pakialam. Hayaan mo siyang lumaban. Isang babaeng walang pera, walang koneksyon, at may amang nasangkot sa iskandalo ng pamemeke? Sino ang maniniwala sa kanya? Isang tuyot na tawa ang kumawala kay Doña Aurora. Sa oras na mapirmahan niya ang papel na yon, titiyakin ko na ang susunod na hantungan niya ay ang selda o kung hindi naman, ay isang institusyon para sa mga baliw. Doon, hindi na niya magagambala ang pangalan ng mga Villaseñor. At si Inigo, lalaki ang batang yon, sa ilalim ng ating pangalan, malayo sa bahid ng kahirapan ng kanyang ina. Nanigas ang buong katawan ni Isabel. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri hanggang sa mawalan na siya ng pakiramdam sa kanyang mga braso. Ang pilak na tray na kanina ay magaan niyang dala ay tila naging isang dambuhalang bigat na bumabaon sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Bumitaw ang tray mula sa kanyang nangangatog na mga daliri. Ang tunog ng pagtama ng metal sa malamig na marmol ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, isang malakas at masakit na tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang pananahimik. Ang tsaa ay tumapon, lumilikha ng isang madilim na mantsa sa puting sahig, katulad ng kung paano dinungisan ng mga Villaseñor ang kanyang huling piraso ng pag-asa. Nanatili siyang nakatayo doon, nakatitig sa kanyang mga paang basa ng tsa. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Ang sakit ay hindi na isang damdamin, kundi isang pisikal na puwersa na sumasakal sa kanya. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat. Inalagaan niya si Leandro hanggang sa huling hininga nito. Tiniis niya ang bawat pangungutya, bawat masasakit na salita, at ang pagiging alila sa sarili niyang pamamahay. Ang akala niya, ang pag-ibig ay sapat na para maging bahagi siya ng pamilyang ito. Ngunit sa mga Villaseñor, siya ay hindi kailanman naging asawa, hindi kailanman naging manugang. Siya ay isa lamang kasangkapan na matapos pakinabangan ay nakatakdang itapon sa basurahan. At ang mas masakit, ang kanyang anak, ang tanging buhay na alaala ni Leandro, ay balak nilang agawin mula sa kanyang mga bisig. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang bumukas ng malawak ang pinto ng library. Doon, nakatayo ang 2 babaeng tila mga reyna ng kadiliman. Ang gulat sa mga mukha ni na Doña Aurora at Isabela
ay mabilis na napalitan ng isang mapang uyam ng ngiti. Nakinig ka pala, Isabel, wika ni Doña Aurora habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang tunog ng takong nito ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ng byuda. Mas mabuti na rin iyon. Hindi na natin kailangan pang magkunwari. Pirmahan mo ang mga dokumento sa lalong madaling panahon at baka sakaling maging mabait ako sa iyo sa huling pagkakataon. Tumingin si Isabel sa mga mata ng kanyang biyenan. Wala siyang nakitang kahit anong bakas ng pagsisisi, tanging ang tuyot na disyerto ng kasamaan. Ang kanyang ama ay namatay sa ulat ng kahihiyan dahil sa mga taong katulad nila. At ngayon, ang kasaysayan ay tila nais mag-ulit, ngunit sa pagkakataong ito, siya ang biktima. Sa gitna ng kanyang pagkakaparalisa, isang imahe ang sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha ni Inigo, habang mahimbing na natutulog, walang malay sa bagyong paparating. Isang katanungan ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang utak na tila isang matalim na karayom. Hanggang kailan kailangang bayaran ng isang pusong nagmamahal ang utang na hindi naman siya ang nanghiram? At sa gitna ng mundong puno ng huwad na ginto, mayroon pa bang puwang para sa isang katotohanang walang boses? Tumalikod si Isabel nang hindi nagsasalita. Iniwan ang nabasag na tasa at ang tsaa sa sahig, habang ang bawat hakbang niya palayo ay tila paglalakad patungo sa isang bangin na wala siyang katiyakan kung may sasalo sa kanya o kung ito na ang magiging huling hantungan ng kanyang dignidad. Ang bawat gabi sa loob ng mansyong Villaseñor ay tila isang mahabang parusa na walang katapusan. Para kay Isabel, ang katahimikan ng malawak na silid ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ito ay tila isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa kanyang paghinga. Sa dilim, nakatingin siya sa kanyang mga palad na gasgas at may bakas ng pait. Mga kamay na sa loob ng 5 taon ay nagsilbing alipin sa pamilyang hindi kailanman siya tinanggap. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na mesa kung saan nakaupo ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Inigo. Ang bata ay seryosong nagbabasa ng isang lumang aklat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Sa bawat kumpas ng mga daliri ng bata sa mga pahina, tila bumabalik ang imahe ng ama ni Isabel, si Propesor Montinola. Ang talino, ang lalim ng titig, at ang hilig sa mga sinaunang kasulatan ay tila isang sumpang nananalatay sa kanilang dugo. Inigo, anak, gabi na. Kailangan mo nang magpahinga, bulong ni Isabel habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ang kanyang boses ay nanginginig, dala ng takot na narinig niya kanina sa labas ng library. Tumingala ang bata, at ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad na mas matanda pa sa kanyang edad. Inay, tinitingnan ko po itong kopya ng manuskrito na ipinadala ni Lola Aurora sa inyo para basahin. Sabi niya, ito daw ay mula sa 16 na siglo. Pero bakit ganoon? Ang mga titik ay tila masyadong perpekto para sa panahong yon, at ang mga salitang ginamit parang nakita ko na sa mga lumang journal ni Lolo sa Vigan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Isabel. Ang alaala ng Vigan ay muling bumangon sa kanyang isipan. Ang amoy ng lumang papel, ang tunog ng ulan sa mga bubong na tisa. At ang huling gabi, bago natagpuang wala nang buhay ang kanyang ama sa loob ng kanyang study room. Ang bintang ng pamemeke ng mga dokumento ang pumatay sa dangal ng kanyang ama. At ngayon, ang pamilya Villaseñor ay tila gumagamit ng parehong laro. Ngunit sa pagkakataong ito, sila ang may akda ng pandaraya. Huwag mo na munang isipin yan, anak. Itago mo na ang mga papel na yan, sabi ni Isabel. Ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula nang tumibok ng mabilis. Alam niyang ang katalinuhan ni Inigo ay isang banta sa mga Villaseñor. Kung nalaman ni Doña Aurora
na ang bata ay may kakayahang mabasa ang kanilang kasinungalingan, lalo nilang bibilisan ang pagkuha rito. Yumakap si Inigo sa kanyang ina, isiniksik ang mukha sa mainit na dibdib nito. Inay, natatakot po ba kayo? Kasi po, narinig ko si Tita Isabela kanina. Sabi niya, aalis daw po tayo. Pero hindi po ba kayo kasama? Ang bawat salita ng bata ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa puso ni Isabel. Paano niya ipapaliwanag sa isang inosenteng bata na ang mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanila ang siyang naghuhukay ng kanilang libingan? Hindi niya hahayaang mangyari ang nangyari sa kanyang ama. Hindi siya papayag na ang alabok ng kahapon ay tuluyang dumi sa kanilang kinabukasan. Tumayo si Isabel at lumapit sa bintana. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa salamin, lumilikha ng mga guhit na tila mga luha ng langit. Sa ibaba, sa labas ng malaking bakal na gate ng mansyon, napansin niya ang isang itim na sasakyang nakaparada. Walang ilaw ang loob nito, ngunit nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanilang direksyon. Isang estranghero ang nagmamasid, isang anino na tila naghihintay ng tamang pagkakataon para sumunggab. Hinding-hindi ka nila kukuha sa akin, Inigo. Kahit ubusin ko ang huling patak ng aking dugo. Panata ni Isabel sa kanyang sarili, habang mahigpit na hawak ang lumang ballpen ng kanyang ama sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang tanging sandata na naiwan sa kanya, ang katotohanan na nakatago sa ilalim ng mga peke at huwad na yaman ng mga Villaseñor. Nabalik ang katahimikan sa silid, ngunit sa puso ni Isabel, isang malakas na bagyo na ang nagsisimulang mabuo. Isang bagyong magdadala sa kanya pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng sakit, sa mga kalsada ng bigan na puno ng mga lihim at alabok ng nakaraan. Habang hinihiga niya si Inigo, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito ang karaniwang katok ng mga katulong. Ito ay malakas, mapilit at puno ng awtoridad. Dahan-dahang lumapit si Isabel sa pinto. Ang kanyang boses ay halos pabulong na sa takot. Sino yan? Walang sumagot sa kabilang panig. Tanging ang tunog ng isang sobrang isinusuksok sa ilalim ng pinto. Nang pulutin niya ito, nakita niya ang selyo ng korte, isang subpena para sa pagdinig tungkol sa custody ng kanyang anak na nakatakda na bukas ng umaga. Nanlambot ang mga tuhod ni Isabel. Wala siyang abogado, wala siyang pera, at wala siyang kakampi. At ang mas nakakatakot, napansin niyang ang window lock ng silid ni Inigo ay tila puwersahang binuksan mula sa labas habang siya ay abala sa pagpulot ng sobre. Nasaan ang kanyang anak? Tumingin siya sa kama at ang tanging nakita niya ay ang nakabukas na bintana at ang malakas na ihip ng hangin na nagpapagaspas sa mga kurtina. Inigo. Ang sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan ay nilamon ng dagundong ng kulog sa labas, habang ang anino sa labas ng gate ay dahan-dahang lumalakad palayo sa dilim. Ang bawat pintig ng puso ni Isabel ay tila isang tambol na nagbababadya ng kamatayan habang nakatitig siya sa bakanting kama ni Inigo. Ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana ay humahampas sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng basang lupa at ang panganib ng gabi. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng bait, napansin niya ang isang maliit na bakas ng paa sa loob ng silid. Hindi ito palabas ng bintana, kundi patungo sa pinto ng pasilyo. Hindi tumakas si Inigo. Ang batang iyon, taglay ang katapangang namana sa kanyang lolo, ay nagtungo sa kuta ng kaaway. Kumaripas ng takbo si Isabel patungo sa dulo ng pasilyo sa opisina ng namayapang asawang si Leandro. Ito ang lugar na ipinagbabawal sa kanya simula nang mamatay ang asawa, ang silid kung saan itinatago ang mga lihim ng korporasyon. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto ng Nara. Doon, sa ilalim ng isang maliit na flashlight, nakita niya si Inigo. Ang bata ay nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga pahina ng manuskrito na nakatakdang pirmahan ni Isabel
Bukas, Inigo, Diyos ko, anak, papatayin mo ako sa kaba. Bulong ni Isabel habang mabilis na lumalapit at niyayakap ang anak ng mahigpit. Bakit ka nandito? Kailangan nating umalis bago tayo mahuli ni Doña Aurora. Ngunit hindi kumilos ang bata. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga sinaunang titik sa papel. Inay, tignan niyo po ito ng mabuti. Wika ni Inigo sa isang boses na puno ng katiyakan. Sabi ni Lola, ito raw ay isinulat noong taong 1500. Pero ang tintang ginamit dito, Inay, hindi ito gawa sa uling o katas ng halaman. Ang asul na bakas na ito ay Prussian blue. Naimbento lamang ang kulay na ito noong taong 1700. Imposibleng nandito ito sa isang dokumentong mas matanda pa. Natigilan si Isabel. Ang bulong ng katotohanan ay tila isang malamig na kuryenteng gumapang sa kanyang likuran. Naalala niya ang kanyang ama. Kung paano nito itinuro sa kanya ang pagkilala sa mga kemikal ng tinta sa kanilang maliit na laboratorio sa Vigan. Ang mga Villaseñor ay hindi lamang nagbebenta ng huwad na gamot. Sila ay bumubuo ng isang dambuhalang kasinungalingan gamit ang sining na ninakaw nila sa kanyang ama. Napakatalino mo talaga, Inigo. Katulad ka ni lolo mo. Ang tanging nasabi ni Isabel habang ang mga luha ng pagmamalaki at takot ay nagsasabay sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanilang sandali ng pagtuklas ay biglang naglaho nang bumukas ang ilaw sa buong silid. Anong ginagawa niyo sa opisinang ito? Ang boses ni Isabela ay tila isang latigo na humiwa sa hangin. Nakatayo ang kapatid ni Leandro sa may pinto. Suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Magnanakaw, pinalalaki mo ang anak mo na maging isang kriminal, Isabel. Gaya-gaya lang talaga kayo sa tatay mong mandaraya. Mabilis na itinago ni Isabel si Inigo sa likuran niya. Hindi kami magnanakaw, Isabela. Tinitignan lang namin ang mga dokumentong pilit nyo sa aming ipinapapirma. Alam nyo ba na peke ang lahat ng ito? Alam nyo bang mabubuko kayo ng mga investor? Humakbang nang malapit si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pangungutya. At sino ang maniniwala sa inyo? Isang batang musmos at isang babaeng wala namang pinag-aralan kundi ang maglinis ng bahay? Isabel, huwag kang magmagaling. Ang katotohanan ay kung ano ang sasabihin namin, hindi kung ano ang nakikita nyo. Bukas, pipirma ka sa harap ng mga abogado o titiyakin ko na sa presinto ang bagsak mo bago pa sumikat ang araw. Lumapit si Isabela at marahas na hinablot ang mga papel mula sa kamay ni Inigo dahilan upang matumba ang bata. Ang sakit na makitang sinasaktan ang kanyang anak ang nagpaliyab sa huling mitya ng pasensya ni Isabel. Huwag mong sasaktan ang anak ko, babala ni Isabel. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ngayon, meron na siyang dahilan para lumaban. Hindi na ito tungkol sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa dangal na pilit nilang tinatapak-tapakan. Ngumiti nang nakakainsulto si Isabela. Gusto mong lumaban? Sige, pero tandaan mo ito. Ang signing ceremony ay inilipat na sa 8:00 ng umaga. Mayroon ka na lamang 4 na oras para mag-isip. Pipirma ka ba para sa kinang ng pangalang Villaseñor? O magmamatigas ka para lang mabulok sa kulungan habang ang anak mo ay ipinapadala namin sa isang orphanage sa malayo? Pagkaalis ni Isabela, muling binalot ng katahimikan ng silid. Ngunit ang katahimikang ito ay puno ng bigat. Tumingin si Isabel sa orasan sa dingding. Ang bawat tiktak ay tila isang paalala na ang oras nila ay mabilis na nauubos. Inay, bulong ni Inigo habang hawak ang kanyang nasaktang siko. May nakita pa po ako sa ilalim ng desk ni Papa. Isang lumang selyo na may pangalan ni Lolo. Nagkatinginan ang mag-ina. Sa gitna ng panganib, isang maliit na sinag ng pag-asa ang nagpakita. Ngunit sa labas ng mansyon,
Ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ng pulis ay nagsisimula ng marinig. Hindi na sila hihintayin ni Doña Aurora hanggang umaga. Ang bitag ay nakahanda na para isara. Isang pirma lang, Isabel. Isang pirma para sa iyong kalayaan o isang habambuhay na pagsisisi dahil hinding-hindi mo na muling masisilayan ang mukha ng iyong anak. Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang malamig na kutsilyo na dahan-dahang bumaon sa puso ni Isabel. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng sala, hawak ang isang mamahaling fountain pen na tila isang sandata. Sa kabilang banda, si Inigo ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng suot na duster ni Isabel. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa kanyang lola na tila isang estranghero. Lalong humigpit ang hawak ni Isabel sa balikat ng kanyang anak. Ang meryendang inihanda niya kanina, ang paboritong tsampurado ni Inigo na puno ng pagmamahal, ay nananatiling hindi nagagalaw sa mesa. Unti-unting lumalamig at nagkakabuo, katulad ng kanyang mga pangarap na unti-unti ring naglalaho. Ang mantsa ng tsokolate sa gilid ng labi ni Inigo ay isang masakit na paalala ng pagkabata na pilit ninanakaw ng mga taong nasa harap nila. "Huwag mong gamitin ang anak ko para saktan ako, Mami," pabulong na sagot ni Isabel. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. "Binigay ko sa inyo ang lahat. Nagsilbi ako sa pamilyang ito nang higit pa sa isang katulong. Inalagaan ko si Leandro hanggang sa huling sandali niya. Bakit kailangang umabot sa ganito?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Aurora. "Utang na loob, Isabel. Huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa amin, ang anak mo ay nagugutom na sa kalsada. Kami ang nagbayad ng milyon-milyong hospital bills ni Leandro na ikaw naman ang nakinabang sa huli. Ang perang ginamit namin ay galing sa korporasyon at ang korporasyong yon ay nanganganib dahil sa katigasan ng ulo mo. Kapag hindi natuloy ang deal na ito dahil sa hindi mo pagpirma, mawawala ang lahat. At kapag nawala ang lahat, sisiguraduhin kong ikaw ang unang babagsak." Naramdaman ni Isabel ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang dambuhalang alon na pilit siyang nilalamon. Ang mansyong ito, na dati ay itinuring niyang tahanan, ay naging isang gintong hawla na may mga rehas na gawa sa pananakot at kasinungalingan. Sa bawat sulok ng bahay, tila may mga matang nakamasid, naghihintay na siya ay magkamali. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay balot ng nakabibinging katahimikan, nagtungo si Isabel sa kusina para kumuha ng tubig. Doon, nasalubong niya si Nanay Tasing, ang matandang katulong na halos 3 dekada na sa serbisyo ng mga Villaseñor. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng refrigerator, hinawakan ni Nanay Tasing ang kamay ni Isabel. Ang kanyang mga palad ay magaspang, puno ng mga linyang dala ng katandaan, ngunit ang haplos nito ay puno ng malasakit. "Hiha," pabulong na wika ni Nanay Tasing. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid. "Mag-ingat ka." Narinig ko ang usapan nila sa kabilang silid. May mga papeles silang inihanda na nagsasabing pinapabayaan mo si Inigo. Gagamitin nila ang iyong pagpunta sa mga bookstore at pagtatrabaho sa labas para sabihing hindi ka karapat-dapat na ina. At ang mas masama, may alam sila tungkol sa iyong ama, tungkol sa lihim na hindi mo pa alam. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. "Anong lihim, Nanay Tasing?" Ngunit bago pa makasagot ang matanda, narinig ang tunog ng mabibigat na hakbang sa hagdanan. Mabilis na bumitaw si Nanay Tasing at nagkunwaring nagpupunas ng lababo. Ang takot sa mukha ng matanda ay sapat na para malaman ni Isabel na ang panganib ay mas malalim pa sa inaakala niya. Bumalik si Isabel sa kanyang silid at lumuhod sa harap ng isang maliit na altar. Tumingin siya sa larawan ni Leandro. "Leandro, tulungan mo kami." Hikbineya, ang kanyang mga luha
ay sa wakas ay pumatak na sa kanyang mga kamay. Hindi ko na alam kung sino ang tatakbuhan ko. Ang pamilya mo. Ang pamilya mo ay unti-unti kaming pinapatay. Sa gitna ng kanyang pagdarasal, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa ilalim ng kanyang kama. Isang pirasong papel ang itinutulak ni Inigo palabas. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang drawing ng isang lumang bahay sa vegan at isang malaking susi. Sa ilalim nito, may nakasulat na mga salitang tila isang hula. Ang katotohanan ay nakatago sa ilalim ng mga uling. Bago pa man niya matanong ang anak, isang malakas na katok ang muling bumasag sa gabi. Sa pagkakataong ito, hindi ito si Isabela o si Aurora. Ang pinto ay marahas na bumukas at pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis kasama ang abogado ng pamilya Villaseñor. Mrs. Isabel Montinola Villaseñor, wika ng abogado, habang may hawak na opisyal na dokumento. Dala namin ang isang court order dahil sa mga ebidensya ng child neglect at ang iyong hindi matatag na kalagayang mental. Pansamantalang ilalagay si Inigo Villaseñor sa ilalim ng pangangalaga ni Doña Aurora Villaseñor. At ikaw, kailangang sumama sa amin para sa isang psychiatric evaluation. Hindi! Wala kayong karapatan! Sigaw ni Isabel habang niyayakap ng buong lakas si Inigo na nagsimula ng humagulgol, ngunit ang mga bisig ng mga lalaki ay mas malakas. Habang pilit nilang hinihila si Inigo palayo, ang huling nakita ni Isabel ay ang malamig na mukha ni Doña Aurora na nakatingin mula sa itaas ng hagdanan. Hawak ang plane ticket na may pangalan ng kanyang anak, patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Ang katahimikan sa loob ng silid na yon ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang kumakain sa katinoan ni Isabel. Nakaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa unan ni Inigo na amoy gatas pa at pagkabata. Wala na ang kanyang anak. Ang bawat sulok ng mansyong ito na dati ay puno ng pangarap ay naging isang madilim na piitan na tila humihigop sa kanyang huling hininga. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng kanyang tuhod. Ang pirasong papel na ibinigay ni Inigo bago ito kinuha. Ang drawing ng lumang bahay sa vegan. Tila isang kuryente ng lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi siya pwedeng sumuko. Kung mananatili siya rito, tuluyan siyang lalamunin ng mga Villaseñor hanggang sa maging isang anino na lamang siya ng nakaraan. Dahan-dahang bumukas ang pinto, hindi lumikha ng kahit anong ingay sa pagpihit ng seradura. Si Nanay Tasing ang pumasok. Ang kanyang mukha ay balot ng takot, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. May dala siyang maliit na balutan at isang susi na kinuha niya mula sa kabinet ng mga susi sa kusina. Hija, ngayon na ang pagkakataon mo. Pabulong na wika ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nagdadala ng babala. Nasa ilalim ng impluwensya ng alak si Isabela at si Doña Aurora ay abala sa pakikipag-usap sa mga investor sa telepono. Ang mga pulis ay umalis na, ngunit babalik sila bukas ng umaga para sunduin ka. Si Inigo ay nakakulong sa guest wing, binabantayan ng isang security guard na kasalukuyang natutulog dahil sa pagod. Hindi na nag-atubili si Isabel. Isinuot niya ang kanyang lumang jacket at kinuha ang maliit na bag na naglalaman ng mga dokumento ng kanyang ama at ang natitirang barya sa kanyang pitaka. Sa bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo, tila ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang babala ng panganib. Ang bawat anino sa dingding ay tila mga kamay na pilit siyang hinihila pabalik. Nakarating siya sa guest wing. Ang security guard ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader at naririnig ang malalim at mabigat niyang paghinga. Gamit ang susing ibinigay ni Nanay Tasing, dahan-dahang binuksan ni Isabel ang pinto. Doon sa gitna ng malaking kama
na tila nilalamon ang kanyang maliit na katawan. Nakita niya si Inigo. Ang bata ay hindi natutulog. Siya ay nakatitig sa bintana. Ang mga mata ay puno ng mga luhang tuyo na sa pisngi. "Anak!" bulong ni Isabel. Sa isang saglit, ang takot sa mukha ni Inigo ay napalitan ng isang pag-asang tila sikat ng araw sa gitna ng bagyo. Mabilis siyang bumaba sa kama at yumakap sa kanyang ina. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, tanging ang mahigpit na yakap na tila nagsasabing hinding-hindi na sila muling maghihiwalay. Lumabas sila sa mansyon sa pamamagitan ng pinto sa likod ng kusina. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, tila nakikiramay sa kanilang pagtakas, binubura ang kanilang mga bakas sa basang lupa. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila mga sampal na nagpapagising sa kanyang diwa. Kailangan nilang makarating sa terminal ng bus bago mapansin ng sino man ang kanilang pagkawala. Habang tumatakbo sila sa gitna ng madilim na kalsada, naramdaman ni Isabel ang pagod na uwent-unting bumabalot sa kanyang mga binti. Ngunit ang bawat tingin niya kay Inigo ay nagbibigay sa kanya ng lakas na higit pa sa kanyang kakayahan bilang tao. Nakarating sila sa terminal, hingal na hingal at basang-basa. Ang huling bus patungong Ilocos ay papaalis na. Gamit ang huling pera na mayroon siya, bumili siya ng 2 tiket. Sa loob ng bus, habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa liwanag ng Maynila, isinandal ni Isabel ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Ang amoy ng lumang upuan at ang mahinang ugong ng makina ay tila isang hele na nagpapatulog sa kanyang pagod na katawan. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling gising. Alam niyang hindi titigil si Doña Aurora hanggat hindi sila nahahanap. Makalipas ang maraming oras ng paglalakbay, ang sikat ng araw ay nagsisimula nang sumilip sa abot-tanaw, nagbibigay ng kulay sa mga lumang kalsada ng Vigan. Ang amoy ng alat ng dagat at ang halimuyak ng mga lumang kahoy ay tila isang yakap mula sa kanyang ama. Nakarating sila sa tapat ng kanilang abandonadong tahanan, ang bahay na bato na naging saksi sa bawat pangarap at bawat sakit ng kanyang pamilya. Dahan-dahan niyang itinulak ang gate na may bakas na ng kalawang. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng madaling araw. Pagpasok nila sa loob ng bakuran, napansin ni Isabel na ang pinto ng bahay ay bahagyang nakabukas. Tila may naghihintay sa kanilang pagdating. "Inay, bakit po bukas ang pinto?" Pabulong na tanong ni Inigo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Isabel. Hindi sumagot si Isabel. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Sa gitna ng sala, sa ilalim ng isang lumang portrait ng kanyang ama, may nakitang anino ng isang tao na nakaupo sa isang tumba-tumba. Ang usok mula sa isang mainit na kape ay dahan-dahang pumapaibabaw sa hangin, lumilikha ng isang misteryosong imahe sa gitna ng madilim na silid. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan, isang boses na akala ni Isabel ay baon na sa limot kasama ng kanyang ama. "Akala ko ay hindi na kayo darating, Isabel. Kanina pa ako naghihintay sa inyo." Dahan-dahang tumayo ang anino mula sa tumba-tumba at sa tama ng liwanag ng bukang liwayway, nakilala ni Isabel ang mukhang iyon. Si Tia Rosa. Siya ang matandang katiwala ng kanyang ama, na tila naglaho, na parang bula matapos ang libing ni Professor Montinola. 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga pait at lihim, malalalim ang guhit sa paligid ng mga mata na tila laging may binabantayan. "Tia Rosa, kayo po ba talaga yan?" Halos hindi makapaniwalang tanong ni Isabel, habang dahan-dahang lumalapit, bit-bit ang takot at pag-asa. Hindi sumagot ang matanda, sa halip ay lumapit ito kay Inigo at hinaplos ang pisngi ng bata. "Kamukhang kamukha siya ng iyong ama, Isabel." Ang talino sa kanyang mga mata, hindi iyan matatago ng kahit anong dumi o hirap.
Pinaupo sila ni Tia Rosa at binigyan ng mainit na kape at tinapay. Sa gitna ng mausok na silid, nagsimulang bumuhos ang mga salitang 10 taon nang nakabaon sa ilalim ng mga laryo ng vegan. Tila bumalik ang gunita ni Isabel sa gabi ng kamatayan ng kanyang ama. Ikinuwento ni Tia Rosa ang katotohanang hindi lumabas sa mga pahayagan. Ang matandang Villaseñor, ang ama ni Leandro, ang mismong taong pumunta sa bahay na ito para hingi ng pabor sa kanyang ama. Hindi ito isang simpleng dokumentasyon. Nais ng mga Villaseñor na bigyan ng kredibilidad ang isang pekeng manuskrito para iligtas ang kanilang kumpanya mula sa pagkalugi. Nang tumanggi ang propesor dahil sa kanyang dangal, doon nagsimula ang pagpapakalat ng mga maling balita at ang pag-atake sa kanyang reputasyon hanggang sa hindi na kinaya ng kanyang puso ang bigat ng kawalang katarungan. Ang manuskritong hinahabol nila ngayon, Isabel, ay hindi isang formula ng gamot para sa bilyong-pisong halaga. Bulong ni Tia Rosa habang may kinukuha sa ilalim ng isang malaking baul. Iyan ang malaking kasinungalingan nila. Ang orihinal na sulat kamay na itinatago ng iyong ama ay isang talaarawan. Isang saksi sa kataksilan ng mga Villaseñor sa nakaraan. Ang tintang ginamit ng iyong ama para kopyahin ito ay may sikretong sangkap na siya lang ang nakakaalam. Inilabas ni Tia Rosa ang isang lumang baul na gawa sa kahoy ng nara. Nang buksan ito ni Isabel, sumalubong sa kanya ang amoy ng mothballs at tuyong dahon. Sa loob nito, nakita niya ang mga tuyong bulaklak ng ilang-ilang at mga hindi na ipadalang liham ng kanyang ama. Para sa kanya, ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng ama na hindi kailanman naglaho. Sa ilalim ng mga liham, naroon ang isang maliit na bote ng tinta na kulay lila. Ngunit pagdating sa liwanag, ito ay nagiging ginto. Kinuha ni Inigo ang mga papel at sinuri ito gamit ang kanyang matalas na paningin. Inay, tama si Tia Rosa. Ang manuskritong ito, hindi ito tungkol sa medisina. Ang mga simbolong ito, kapag pinagsama-sama, ay bumubuo ng isang kwento ng pag-ibig at isang malaking pagnanakaw ng lupa at dangal. Ang tintang ito ang susi para lumabas ang tunay na mensahe. Nabalik lamang ang diwa ni Isabel nang makarinig siya ng tunog ng mabibilis na sasakyan sa labas ng Calle Crisologo. Ang tunog ng mga gulong sa mga batong kalsada ay tila mga yabag ng paparating na kamatayan. Ang mga anino ng sasakyan ay huminto mismo sa tapat ng kanilang gate. Alam ni Isabel ang tunog na yon, ang marangyang makina ng sasakyan ni Doña Aurora. Nahanap nila tayo. Pabulong na sigaw ni Isabel. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. Huwag kang matakot. Hiha, wika ni Tia Rosa habang mabilis na isinasara ang baul. Ang katotohanan ay may sariling paa para lumakad, pero kailangan nyo nang magtago sa silong. Habang pababa sila sa madilim na bahagi ng bahay, isang katanungan ang naiwan sa isip ni Isabel. Sino ang tunay na may akda ng talaarawang ito na pilit itinatago ng mga Villaseñor? At bakit handa silang pumatay para lamang hindi ito mabasa ng mundo? Sa itaas, narinig ni Isabel ang marahas na pagtulak sa pinto at ang boses ni Doña Aurora na puno ng puot. Alam kong narito ka, Isabel. Ibigay mo sa akin ang dokumento at baka sakaling hindi ko tuluyang sirain ang buhay ng anak mo. Ang bawat hakbang ng suot na takong ni Doña Aurora sa mga batong kalsada ng Calle Crisologo ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kalayaan ni Isabel. Ang marangyang itim na sasakyan ng mga Villaseñor ay nakaparada sa gitna ng makitid na daan, isang malaking itim na mantsa sa gitna ng mga antigong bahay na bato na tila nagmamasid sa nagaganap na tensyon. Tingnan mo ang sarili mo, Isabel. Binubulok mo ang aking apo sa lunggang ito na amoy amag at kamatayan. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw
sa katahimikan ng umaga, puno ng pait at matinding pag-alipusta. Isang hamak na bahay ng isang mandaraya ang ipapalit mo sa mansyon ng mga Villaseñor? Wala ka talagang utang na loob. Lumabas si Isabel mula sa pintuan ng kanilang lumang tahanan. Hindi siya yumuko, hindi siya nagtago. Hawak niya ang kamay ni Inigo na kahit nanginginig ay nananatiling nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang init ng sikat ng araw sa vegan ay tumatama sa mukha ni Isabel, nagbibigay ng liwanag sa kanyang mga mata na ngayon ay hindi na mababakas ang takot, kundi isang matibay na paninindigan. Ang bahay na ito ay amoy katotohanan, Mami. Isang bagay na hindi nyo kailanman mabibili ng inyong bilyong piso. Tugon ni Isabel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na tila punyal. Ang aking ama ay namatay dito ng may dangal. Kahit na pilit nyo itong dinungisan, at hindi ko hahayaang ang aking anak ay lumaki sa isang tahanang gawa sa kasinungalingan. Humakbang nang malapit si Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Utang na loob. Nakakalimutan mo na ba kung sino ang nagbayad para sa huling hininga ni Leandro? Kung hindi dahil sa amin, namatay ang asawa mo na tila isang pulubi sa isang pampublikong ospital. Kami ang nagpalamon sa'yo, kami ang nagbihis sa'yo, at ito ang igaganti mo? Ang sirain ng aming kumpanya? Naramdaman ni Isabel ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang utang na loob na laging ginagamit na tanikala sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang malunod siya sa hiya. Ang perang ginamit niyo para kay Leandro ay galing sa kanyang pinagtrabahuhan. Asawa niya ako at karapatan niyang alagaan. Ngunit hindi kasama sa kasunduan ang aking kaluluwa at ang kinabukasan ng aking anak. Sa puntong ito, naganap ang isang sandaling hindi malilimutan ng mga nakasaksi sa kalsadang iyon. Ang golden moment ni Isabel. Habang ang mga bodyguard ni Aurora ay nagtatangkang lumapit, tumayo si Isabel sa gitna ng Kalikrisologo, hinarang ang daan ng mamahaling sasakyan. Hindi siya gumagalaw, tila isang rebulto ng katatagan na gawa sa matigas na bato ng vegan. Hindi siya yumuko sa kapangyarihan ng pera, kahit na ang buong mundo ay tila nakatalikod sa kanya. Hindi niyo kami makukuha rito nang hindi dumadaan sa bangkay ko. Wika ni Isabel. Ang bawat salita ay may bigat ng isang panata. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Doña Aurora. Akala mo ba ay natatapos ito sa pagtayo mo dyan? Napakababaw mo, Isabel. Inilabas ng matanda ang kanyang mamahaling cellphone at may ipinakita sa screen. Tingnan mo kung paano ka tinitingnan ng mundo ngayon. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel nang makita ang isang video na mabilis na kumakalat sa internet. Ito ay isang edit na video kung saan makikita siyang sumisigaw at tila nawawala sa sarili sa loob ng mansyon, kasama ang mga pekeng medical record na nagsasabing siya ay may malalang sakit sa pag-iisip. Ang caption ay malinaw. Isang baliw na ina, kinidnap ang sariling anak mula sa mga Villaseñor. Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa isang baliw? Bulong ni Aurora, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Bukas, ang buong bansa ay kakamuhian ka. At si Inigo, siya ay kukunin ng gobyerno at ibibigay sa amin dahil ikaw ay isang banta sa kanyang buhay. Nanlambot ang mga tuhod ni Isabel. Ang kalsadang kanina ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas, ay tila umiikot. Napatingin siya kay Inigo na ngayon ay tinitingnan siya ng mga tao sa paligid ng may halong takot at pagdududa dahil sa kumakalat na balita. Isang katanungan ang pumasok sa isip ni Isabel. Paano mo lalabanan ng isang kaaway na kayang baguhin ang katotohanan sa isang pindot lamang? Habang ang mga bodyguard ay muling humahakbang patungo sa kanila, narinig ni Isabel ang tunog ng isang notification sa kanyang sariling bulsa.
Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa akin ang orihinal na sulat ng ama mo. Huwag kang susuko. Sino ang taong ito? At magagawa ba ng isang pirasong papel na iligtas sila mula sa dambuhalang makinarya ng kasinungalingan ng mga Villaseñor? Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng lumang laboratorio ng kanyang ama ay tila puno ng mga bulong mula sa nakaraan. Habang ang mundo sa labas ay nagkakagulo dahil sa kumakalat na video ng paninirang puri, si Isabel ay nakaupo sa harap ng isang mesa na puno ng mga bote ng kemikal na may makakapal na alikabok. Ang amoy ng asupre at lumang papel ay tila isang pamilyar na yakap na nagpapatahimik sa kanyang nanginginig na kalamnan. Inay, tignan niyo po ito, pabulong na tawag ni Inigo habang maingat na inilalagay ang isang patak ng likido sa isang piraso ng papel. Kapag hinaluan natin ang tintang ito ng suka at asin, lalabas ang tunay na kulay nito. Hindi ito basta asul lamang. Ito ay may bahid ng ginto na tanging ang pluma ni Lolo lamang ang nakakagawa. Napanood ni Isabel kung paano nagbago ang kulay sa harap ng kanyang mga mata. Ito ang katotohanang pilit ibinabaon ng mga Villaseñor, ang sining at siyensya na ninakaw nila mula sa isang taong ang tanging kayamanan ay ang kanyang dangal. Sa gitna ng kanilang pag-aaral, isang mahinang katok ang narinig sa pinto sa likod ng bahay. Hindi ito ang marahas na katok ng mga tauhan ni Aurora, kundi isang maingat at may ritmo na katok. Pagbukas ni Isabel, isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 20 anyos ang nakatayo doon. Maayos ang kanyang suot na barong, ngunit may bakas ng pagmamadali sa kanyang mukha. Siya si Julian, isang abogado na naging scholar noon ni Professor Montinola. Siya ang nagpadala ng mensahe. Profesora Isabel, patawad kung ngayon lang ako nakarating, wika ni Julian habang mabilis na pumasok at isinara ang pinto. Dala ko ang mga dokumentong itinago ng aking pamilya sa loob ng 10 taon. Ang iyong ama ay hindi namatay na may utang. Siya ay namatay na may hawak na resibo ng katotohanan. Ang Villaseñor Senior ang may malaking utang na loob sa inyo. At panahon na para singilin ang kasaysayan. Dito naganap ang isang golden moment na nagpabago sa timpla ng damdamin sa loob ng silid. Habang ang mga matatanda ay abala sa pagpaplano, si Inigo ay dahan-dahang lumapit kay Julian at iniabot ang kanyang maliit na magnifying glass. Sa loob ng 10 minuto, ang batang 10 taong gulang ang nagpaliwanag sa abogado kung paano naging peke ang dokumentong hawak ng kumpanya. Ang seryosong mukha ni Inigo at ang kanyang maliliit na daliri na itinuturo. Ang bawat mali sa tinta ay nagpakita ng isang eksena ng pagpasa ng sulong ng katarungan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Isang bata ang nagtuturo sa mundo kung paano makakita ng lampas sa kinang ng pera. Plano namin ay isang live demonstration, Julian, wika ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas. Gagamitin natin ang mismong teknolohiya na ipinagmamalaki nila para ipakita ang kanilang kabulukan. Gagawin natin ito sa harap ng mga investor, sa gitna ng kanilang pinakamalaking pagdiriwang. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-asa, isang nakabibinging katahimikan ang nagmula sa kusina. Kanina lamang ay naroon si Tia Rosa na naghahanda ng kanilang hapunan na sinaing na isda at gulay. Nang silipin ni Isabel ang kusina, tanging ang kumukulong palayok na lamang ang naroon. Ang tsinelas ni Tia Rosa ay naiwan sa tabi ng pinto at may isang piraso ng papel na nakadikit sa lamesa gamit ang isang kutsilyo. Ang dokumento kapalit ng matanda. May 3 oras kayo para mag-isip. Nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Alam niyang hindi magdadalawang isip si Doña Aurora na saktan ng sinuman para lamang makuha ang gusto nito. Ang tagumpay na abot kamay na nila ay biglang nabalot ng ulap ng panganib.
Inay, huwag po kayong matakot, bulong ni Inigo habang hinahawakan ng kanyang kamay. Alam ko po kung saan nila dinala si Tia Rosa. Narinig ko po ang tunog ng sasakyan kanina. Patungo sila sa lumang bodega sa tabi ng dagat. Tumingin si Isabel sa orasan. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa kanila. Kailangan niyang pumili ang dangal ng kanyang ama o ang buhay ng taong nag-alaga sa kanila. O baka naman, sa pagkakataong ito, kaya niyang iligtas ang parehong halaga gamit ang tanging bagay na hindi kayang manipulahin ng mga bilyasenyor, ang kanyang katapangan bilang isang ina at anak. Huwag mong dungisan ang puting sahig ng hotel na ito ng iyong maruming yapak, Isabel. Ang isang baliw ay walang puwang sa gitna ng mga taong may dangal at kapangyarihan. Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang hagupit ng latigo sa gitna ng marangyang ballroom ng Manila Hotel. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng entablado, napapaligiran ng mga foreign investors at mga mamahaling palamuti na gawa sa kristal. Ang bawat salita niya ay tila isang turo ng daliri na humuhusga, habang ang mga mata ng lahat ng naroon ay nakatuon kay Isabel, na suot ang isang lumang barot saya na maingat niyang nilabhan at pinlansya, isang huling piraso ng dignidad mula sa bigan. Sa tabi ni Isabel, mahigpit ang kapit ni Inigo sa kanyang kamay. Ang bata ay nakasuot ng isang maliit na polo na kupas na ang kulay. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang batang prinsipe na hindi natitinag ng ginto sa paligid. Nararamdaman ni Isabel ang panginginig ng sariling mga tuhod. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat bulong ng mga taong naroon ay tila mga huni ng mga buwitre na naghihintay sa kanyang pagbagsak. "Mami, hindi ako narito para sa inyong yaman," wika ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may lalim na tila dagat na nagbabadyang humampas. "Narito ako para sa katotohanan na 10 taon ninyong pilit na ibinabaon sa limot. Narito ako para sa aking ama." Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Isabela na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Katotohanan? O baka naman desperasyon? Isabel, nakita na ng buong mundo ang video mo. Alam na ng lahat na hindi ka na sa tamang pag-iisip. Guards, ilabas na ang babaeng yan bago pa niya tuluyang masira ang okasyong ito. Habang papalapit ang mga security guards, humakbang si Julian, ang kanilang abogado, at itinaas ang isang opisyal na dokumento. "Sandali, ang aking kliyente ay may dalang utos mula sa korte para pigilan ang pagpirma ng kontratang ito base sa ebidensya ng intellectual property fraud, at narito ang isang eksperto na magpapatunay nito. Dito naganap ang isang golden moment na tila nagpatigil sa takbo ng oras. Si Inigo ay lumapit sa mesa kung saan nakalagay ang malaking baul ng manuskrito. Sa gitna ng pagtataka ng lahat, kinuha ng bata ang isang maliit na bote ng suka at asin, mga simpleng bagay na ginagamit sa kusina, at isang piraso ng telang puti. Sa harap ng mga naglalakihang kamera ng media, dahan-dahang pinunasan ni Inigo ang gilid ng dokumento. Sa loob ng ilang segundo, ang asul na tinta na tila gawa sa ika-16 na siglo ay dahan-dahang naglaho at lumitaw ang isang nakatagong selyo sa ilalim nito. Isang selyo na may nakasulat na pangalan, Professor Elias Montinola, Vegan 2014. Ang buong silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga foreign investors ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagdududa. Ang muka ni Doña Aurora ay uent-unting naging maputla, tila isang bangkay na binuhusan ng asoge. Ito ang tinta na inimbento ni Lolo. Malinaw na wika ni Inigo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ito ay idinisenyo
para maglaho kapag hinaluan ng acid para protektahan ang mga orihinal na dokumento. Ang manuskritong binibili ninyo sa halagang ₱1,000,000 ay isang kopya lamang na ginawa ng lolo ko bilang bahagi ng kanyang pagsasaliksik na ninakaw ng mga Villaseñor at pinalabas na luma. Naramdaman ni Isabel ang bigat sa kanyang dibdib na unti-unting nawawala. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, lumapit si Doña Aurora sa kanya at bumulong sa kanyang tainga. Isang bulong na tila kagat ng isang makamandag na ahas. Isang salita pa, Isabel, at sisiguraduhin kong hindi mo na makikitang buhay ang matandang Rosa. Isipin mo ang gagawin mo. Ang piraso ng papel na yan ba ang ipapalit mo sa buhay ng taong nag-alaga sa'yo? Nanlambot ang puso ni Isabel. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang kanyang matandang ama-amahan, ang matandang Leandro Villaseñor Sr. na nakaupo sa isang madilim na sulok ng entablado, tila isang nakalimutang anino. Ang matanda ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lumang susi. Tama na, Aurora, wika ni Villaseñor Sr. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagsisisi. Pagod na akong mabuhay sa gitna ng mga kasinungalingang itinayo natin. Ang batang ito ay may mga mata ng aking kaibigang si Elias. Hindi ko na kayang tiisin ang bawat gabing nakikita ko ang mukha niya sa aking mga panaginip. Dahan-dahang lumapit ang matanda sa isang malaking vault sa likod ng entablado. Isang vault na kahit si Aurora ay walang susi. Sa bawat pagpihit ng dial, tila bawat tibok ng puso ni Isabel ay bumibilis. Nang bumukas ang pinto, may inilabas ang matanda na isang maliit, luma, at itim na talaarawan. Ito ang orihinal, bulong ni Villaseñor Sr. At hindi ito tungkol sa medisina. Ano ang nakasulat sa talaarawang iyon na ikinagulat ng lahat, maging ni Isabel? At magagawa ba nito na iligtas si Tia Rosa bago mahuli ang lahat? Sa labas ng hotel, ang tunog ng papalapit na ambulansya at mga sasakyan ng pulis ay nagsisimulang marinig. Ngunit ang pinakamalaking pagsabog ay magmumula sa loob ng mga pahinang hawak ng matanda. Ang kumpanyang ito ay hindi itinayo sa talino, kundi sa isang dambuhalang pagnanakaw. Ang bawat sentimong nagpapakain sa inyo, Aurora, ay galing sa pawis at luhang ninakaw natin kay Elias Montinola. Ang boses ni Leandro Villaseñor Sr. ay hindi malakas, ngunit ito ay tila isang malakas na dagundong na nagpayanig sa pundasyon ng Manila Hotel. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, itinaas niya ang itim na talaarawan, ang orihinal na manuskritong 10 taon nang itinatago sa dilim. Ang bawat pahina nito ay hindi naglalaman ng formula para sa isang gamot, kundi ang detalyadong kasunduan kung paano kinamkam ng mga Villaseñor ang mga lupain at patent ng pamilya Montinola sa Vigan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa ballroom. Ang mga mamahaling chandelier na gawa sa kristal ay tila nagpapakita ng mga bitak sa gitna ng matinding tensyon. Ang bawat investor na kanina ay nakangiti, ay dahan-dahang lumalayo kay Doña Aurora. Tila siya ay isang may sakit na nakahahawa. Sinungaling ka, Leandro. Ang katandaan mo ang nagpapalabo sa isip mo. Sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay pumitlag sa galit habang pilit niyang hinahablot ang talaarawan mula sa kanyang biyanan. Gawa-gawa lang ang lahat ng yan. Isabel, anong kamandag ang ipinainom mo sa matandang ito? Ngunit bago pa man makalapit si Aurora, humarang si Isabel. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng nakayuko. Ang bawat pasakit na naranasan niya sa loob ng mansyon, ang bawat pangungutya, ang bawat gabing ginugol niya sa pag-iyak, habang naglalaban ng kanilang mga damit, ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi matitinag ng kahit anong ginto. Hindi laso ng ibinigay ko sa kanya, Mami.
Ibinigay ko lang ang pagkakataong linisin ang kanyang konsensya bago mahuli ang lahat. Wika ni Isabel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang toreng ginto na itinayo ninyo ay gawa sa buhangin. At ngayon, ang hanging dala ng katotohanan ang siyang gigiba rito. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbukas ng mga pinto ang narinig sa dulo ng silid. Isang pangkat ng mga pulis kasama si Julian ang pumasok. Sa likuran nila, dahan-dahang naglalakad ang isang matandang babae na inaalalayan ng isang nurse. "Tia Rosa!" Sigaw ni Inigo habang tumatakbo patungo sa kanyang lola-lola. Ligtas si Tia Rosa. Nahanap siya ng mga tauhan ni Julian sa isang bodega malapit sa Pampang bago pa man maisagawa ng mga tauhan ni Aurora ang kanilang masamang balak. Ang makita ang matanda na buhay at ligtas ay tila isang dambuhalang tinik na nabunot sa lalamunan ni Isabel. Dito naganap ang huling golden moment ng kabanatang ito. Dahan-dahang lumapit si Isabel kay Doña Aurora. Hinubad niya ang kanyang singsing na may malaking diamante, ang singsing ng pamilya Villaseñor na sumisimbolo sa kanyang pagiging asawa ni Leandro. Inilagay niya ito sa palad ng kanyang biyenan. "Ibinabalik ko na sa inyo ang inyong yaman, pati na ang inyong pangalan," pabulong na wika ni Isabel habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng matanda. "Ang tanging dadalhin ko sa pag-alis ko ay ang dangal ng aking ama at ang kalayaan ng aking anak. Mas mayaman ako sa inyo dahil kahit kailan, hindi ko kailangang matulog nang may kasinungalingan sa ilalim ng aking unan." Isang malakas na tunog ng pagkadurog ng baso ang narinig nang mabitawan ni Aurora ang kanyang hawak na wine glass. Ang pulang alak ay tumapon sa kanyang puting damit, tila isang mantsa ng dugo na hindi na kailanman mabubura. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang mukha. Kinukunan ang bawat sandali ng kanyang pagbagsak. "Hindi ito maaring mangyari. Akin ang kumpanyang ito. Ako si Aurora Villaseñor." Pagwawala ng matanda habang dahan-dahang pinupusasan ng mga pulis sa harap ng lahat ng kanyang mga kakilala sa alta sosyedad. Ang bawat pananakot niya, ang bawat gaslighting na ginawa niya kay Isabel ay nagbalik sa kanya na tila isang malakas na sampal ng tadhana. Pinanood ni Isabel kung paano inilabas si Aurora at Isabela sa ballroom. Ang toreng ginto ay tuluyan ng gumuho, nag-iiwan lamang ng alabok ng kahihiyan. Tumingin si Isabel kay Inigo na ngayon ay nakangiti sa kanya habang hawak ang kamay ni Tia Rosa. "Inay, tapos na po ba?" tanong ng bata. "Oo, anak, tapos na ang gabi," sagot ni Isabel habang niyayakap ang kanyang anak. Sa gitna ng silid na dati ay kinatatakutan niya. Ngunit habang ang mga tao ay nagsisimulang umalis, isang maliit na detalye ang napansin ni Isabel sa ilalim ng mesa ni Villaseñor Sr. Isang itim na sobre na may selyo ng kanyang ama na hindi pa nabubuksan. Ano ang huling mensahe na iniwan ni Elias Montinola para sa kanyang anak at sapat na ba ito para tuluyang maghilom ang mga sugat ng nakaraan? Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga bintanang gawa sa kapis ay tila isang banayad na haplos sa mukha ni Isabel. Sa loob ng maraming taon, ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa bigat ng dibdib at takot sa kung anong panibagong pangaalipusta ang matatanggap niya sa mansyon. Ngunit ngayon, sa katahimikan ng kanilang lumang bahay sa Vigan, ang tanging naririnig niya ay ang banayad na pagaspas ng mga dahon sa labas at ang mahimbing na paghinga ni Inigo sa kabilang silid. Sa ibabaw ng hapagkainan, nakalatag ang mga pahayagan ng araw na yon. Ang mga headline na dati ay puno ng paninira ay napalitan na ng mga salitang nagbibigay pugay. Professor Elias Montinola, nilinis ang pangalan matapos ang isang dekada. Ang bawat titik sa pahina ay tila isang panyo na nagpupunas sa huling bahid ng putik
na ipinukol sa kanyang ama. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang lalamunan. Ang katarungan na akala niya ay isang panaginip lamang ay hawak na niya sa kanyang mga kamay. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Walang bodyguard, walang ingay ng sirena. Lumabas mula roon si Leandro Villaseñor Sr., ang dating makapangyarihang tao na kinatatakutan ng lahat ay tila lumiit, ang kanyang mga balikat ay nakakubli, at ang bawat hakbang niya gamit ang tungkod ay bakas ang bigat ng pagsisisi. Dinala ni Isabel ang matanda sa sementeryo ng Vigan, kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Ang hangin doon ay amoy kandila at sariwang damo. Nanatiling nakatayo si Isabel sa malayo habang pinagmamasdan ang matandang Villaseñor na dahan-dahang lumuhod sa harap ng puntod ni Elias. Ang tunog ng mahinang hikbi ng matanda ay humahalo sa huni ng mga ibon. Walang mga kamera, walang mga investor na nanonood. Doon, sa harap ng kamatayan, ang lahat ng yaman at kapangyarihan ay walang silbi. Patawad, Elias, ang pabulong na wika ng matanda na halos tangay na ng hangin. Ninanakaw ko ang iyong liwanag para lang itago ang sarili kong kadiliman. Sana ay mahanap ko ang kapayapaan sa kabilang buhay na ipinagkait ko sa iyo rito. Dito naganap ang isang golden moment ng pagpapatawad. Lumapit si Isabel at iniabot ang kanyang panyo sa matanda. Hindi niya ito ginawa dahil nakalimutan na niya ang lahat ng sakit, kundi dahil ayaw na niyang magdala ng mabigat na angkla sa kanyang puso habang naglalayag patungo sa bagong buhay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Villaseñor Sr., wika ni Isabel habang nakatitig sa lapidan ng ama. Ang galit ay isang bilangguan at ayaw ko nang mabilanggo muli. Malaya na kayo sa aking puot, ngunit ang katarungan para sa mga ninakaw ninyo ay mananatili sa ilalim ng batas. Sa sumunod na araw, naganap ang formal na pag-aayos ng mga papeles. Sa harap ng mga abogado, gumawa si Isabel ng isang desisyong ikinagulat ng marami. Tinanggihan niya ang bilyong-pisong halaga ng mga shares sa korporasyon ng mga Villaseñor. Ang tanging tinanggap niya ay ang maliit na pondo para sa edukasyon ni Inigo at ang pagbabalik ng lahat ng ari-arian na orihinal na pag-aari ng pamilya Montinola. Hindi ko kailangan ng dugong ginto sa aking mga kamay, paliwanag ni Isabel kay Julian habang pinipirmahan ang huling dokumento. Ang sapat ay sapat na. Ang labis ay nagiging lason lamang. Nabalik ang diwa ni Isabel nang maalala ang itim na sobre na natagpuan niya sa ilalim ng mesa ng matanda. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ilalim ng puno ng nara sa kanilang bakuran. Sa loob nito ay isang sulat kamay ng kanyang ama na may petsang isang gabi bago ito pumanaw. Para sa aking mahal na Isabel, ang basa niya sa kanyang isipan. Huwag kang matakot kung ang tinta ng ating buhay ay tila naglalaho. Ang tunay na diwa ng isang tao ay hindi nakasulat sa papel, kundi nakaukit sa kabutihan ng kanyang puso. Kung dumating ang araw na kailangan mong pumili sa pagitan ng yaman at dangal, piliin mo ang huli, sapagkat ang yaman ay lumilipas, ngunit ang dangal ay ang tanging pamana na kailanman ay hindi mabubulok. Niyakap ni Isabel ang liham sa kanyang dibdib. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsisimula ng maghilom, nag-iiwan ng mga pilat na magpapaalala sa kanya ng kanyang katapangan. Wala na ang takot, wala na ang kahiyan. Inay! Tawag ni Inigo habang bitbit ang kanyang mga lumang libro. Handa na po ang mga gamit natin. Kailan po tayo aalis papuntang Cebu? Ngumiti si Isabel at hinaplos ang pisngi ng anak. Ngayon na, anak. Magsisimula tayo sa isang lugar kung saan ang dagat ay malawak at ang hangin ay malaya. Doon, itatayo natin ang ating sariling mundo.
Habang isinasara ni Isabel ang pinto ng kanilang bahay sa vegan, naramdaman niya ang isang bagong uri ng gaan. Ang paglalakbay ng mga sugat ay natatapos na at ang simula ng paggaling ay narito na. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-alis, isang huling tanong ang naiwan sa kanyang isip. Sapat na ba ang katahimikang ito para sa isang pusong matagal na nagdurosa? O mayroon pang isang huling sorpresa ang tadhana para sa kanilang bagong simula? Ang amoy ng alat ng dagat sa dalampasigan ng Cebu ay humahalo sa halimuyak ng bagong timplang kape at mga lumang pahina ng libro. Para kay Isabel, ito ang amoy ng kalayaan. Wala na ang malamig at nakalulunod na amoy ng asuge at disinfektante ng mansyong Villaseñor. Wala na ang mabigat na hininga ng pananakot na tila laging nakabuntot sa kanyang bawat hakbang. Sa maliit na gusaling gawa sa kawayan at matitibay na kahoy, isang simpleng karatula ang nakasabit sa pintuan, Montinola Community Library. Hindi ito gawa sa ginto o marmol, ngunit sa bawat titik na nakaukit doon, nararamdaman ni Isabel ang muling pagkabuhay ng kanyang ama. Ang bawat aklat na nakahanay sa mga istante ay hindi lamang imbakan ng impormasyon. Ang mga ito ay simbolo ng katotohanang hindi kailanman muling mababaon sa limot. Mula sa kanyang kinalalagyan sa maliit na counter, pinagmasdan ni Isabel si Inigo. Ang kanyang anak ay nakaupo sa sahig, napapaligiran ng 5 batang lansangan na seryosong nakikinig sa kanyang bawat salita. Hindi na mga dokumento ng korporasyon ang hawak ng bata, kundi isang makulay na kwentong pambata tungkol sa isang ibon na nakahanap ng kanyang sariling pugad matapos ang mahabang bagyo. Ang tunay na kayamanan, mga kaibigan, wika ni Inigo sa mga bata. Ang kanyang boses ay puno ng sigla at pag-asa, ay hindi nakatago sa vault ng bangko. Ito ay nasa loob ng inyong isipan, sa bawat salitang inyong natututunan. Ito ang golden moment na pinakaiingatan ni Isabel. Ang makitid na mundo na dati ay ipinilit sa kanila ay naglaho na at pinalitan ng isang malawak na abot-tanaw kung saan ang bawat pangarap ay may puwang. Naramdaman ni Isabel ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Sa wakas, ang kanyang anak ay lumalaking hindi kailangang magtago sa anino ng kasinungalingan ng iba. Isang hapon, habang abala si Isabel sa pag-aayos ng mga donasyong libro, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Hindi ito ang marangyang itim na kotse ni Aurora, kundi isang simpleng puting sasakyan. Lumabas mula roon si Julian. May dala siyang isang maliit na kahon at isang balita mula sa Maynila. "Kumusta ang buhay dito, Isabel?" Bungad ni Julian. Ang kanyang ngiti ay tila isang pamilyar na kalsada na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. "Mukhang masiyang ka sa hangin ng Cebu. May dalisay na ningning na ang iyong mga mata." "Ito ang pinakamayaman kong bersyon, Julian," sagot ni Isabel habang inaanyayahan ng abogado na maupo. "Wala akong bilyon, pero nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi. Kumusta na sila?" Ikinuwento ni Julian na tuluyan nang nabuwag ang korporasyong Villaseñor dahil sa mga kasong pandaraya at pagnanakaw ng ari-arian. Si Doña Aurora ay nananatili sa loob ng piitan, habang si Isabela ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng clerk sa isang kumpanya sa ibang bansa para mabayaran ang kanilang mga utang. Ang matandang Villaseñor Sr. ay pumanaw na ng may kapayapaan matapos ibigay ang lahat ng nalalabing yaman niya sa mga foundation para sa mga biktima ng binaluktot na katarungan. Inabot ni Julian ang maliit na kahon kay Isabel. Pinapabigay pa ito ng matanda bago siya nawala. Sabi niya, ito raw ang huling piraso ng puzzle na dapat ay nasa iyo. Nang buksan ni Isabel ang kahon, nakita niya ang orihinal na pluma ng kanyang ama. Ang plumang ginamit nito sa pagkopya ng tala-arawan sa vegan. Kasama nito ang isang maliit na piraso ng lupa mula sa kanilang lumang bakuran sa Ilocos. Isang paalala
na kahit gaano man kalayo ang marating, ang ugat ng kanilang dangal ay mananatiling nakatanim sa katotohanan. Thank you, Julian, bulong ni Isabel. Salamat sa hindi pagbitiw sa amin. Habang papalubog ang araw, naglakad si Isabel at Inigo sa pampang ng dagat. Ang kulay ng langit ay nagpapalit-palit mula sa kahel patungong lila, tila isang obra maestra na iginuhit ng tadhana. Hinawakan ni Isabel ang kamay ng kanyang anak. Nararamdaman ang bawat tibok ng pulso nito na puno ng buhay. Wala ng takot, wala ng huwad ng ngiti. Ang bukas na nasa harap nila ay kasing linaw ng tubig sa dagat ng Cebu. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na ngayon ay nagsisilbing dekorasyon ng kanyang katatagan bilang isang ina. Tumingin si Isabel sa malayo, sa lugar kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Doon, nakita niya ang kanyang ama, isang anino ng alaala na nakangiti at tumatango sa kanya. Alam niyang sa wakas, ang misyon ay tapos na. Ang dangal ay naibalik, ang anak ay ligtas, at ang puso ay payapa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel, isang nangiting hindi na mabubura ng kahit anong bagyo, sapagkat ang bukas na kanyang kinakaharap ay isang bukas na walang huwad, isang buhay na itinayo sa matibay na pundasyon ng katotohanan at pag-ibig. Lumipas ang isang buong taon, at ang mga alaala ng maingay at mapanghusgang Maynila ay tila naging malabong anino na lamang sa buhay ni Isabel. Sa bawat pagbukadkad ng mga bulaklak sa maliit na hardin ng Montenola, Community Library sa Cebu, nararamdaman niya ang dahan-dahang paghilom ng mga sugat na akala niya noon ay habambuhay ng magdurugo. Ang bawat haplos ng hangin mula sa dagat ay tila isang panyo na nagpupunas sa huling bakas ng alat ng kanyang mga luha. Sa loob ng silid-aklatan, ang katahimikan ay hindi na nakatatakot. Hindi na ito ang katahimikang dala ng pagsikil sa kanyang boses sa mansyon ng mga bilasenyor, kundi ang katahimikan ng malalim na pag-iisip at pagkatuto. Pinagmasdan ni Isabel ang kanyang mga kamay habang hawak ang lumang pluma ng kanyang ama. Wala na ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat linyang isinusulat niya sa logbook ng mga nanghihiram ng libro ay matatag, puno ng kumpiyansa, at higit sa lahat, puno ng katotohanan. Inay, look at this. Sabi sa news, Doña Aurora's appeal was denied again. Mananatili pa rin siya sa loob. Wika ni Inigo habang dahan-dahang inilalapag ang isang tablet sa mesa. Wala nang takot sa boses ng bata. Tanging isang seryosong pagtanggap sa batas ng universo, ang batas ng karma. Tumingin si Isabel sa kanyang anak at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Hayaan na natin sila doon, Inigo. Ang hustisya ay nagawa na, ngunit ang tunay na kalayaan ay wala sa likod ng mga rehas ng kulungan, kundi sa loob ng puso nating marunong ng magpatawad. Nahanap na ni Isabel ang sagot sa kanyang mga katanungan. Pinatawad na ba niya? Oo, ngunit ang pagpapatawad na yon ay hindi nangangahulugang babalik siya sa dati. Pinatawad niya ang nakaraan upang hindi na ito magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Nakahanap na ba siya ng kapayapaan? Sa bawat ngiti ng mga batang Cebuano na natututong magbasa sa kanyang munting silid-aklatan, doon niya natagpuan ang katahimikang hindi kayang ibigay ng kahit anong mansyong ginto. Dito nagaganap ang huling sandali ng pagtatapos. Kinuha ni Isabel ang isang piraso ng papel at isinulat ang huling talata sa kanyang journal. Ang bawat kumpas ng kanyang pluma ay lumilikha ng isang banayad na tunog sa papel, tila isang kanta ng tagumpay. Natutunan ko na ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain o sa bigat ng ginto sa bulsa. Bulong niya sa kanyang sarili habang ang kanyang boses ay tila isang panalangin. Ang pinakamahalagang diwa ng isang tao ay ang kanyang dangal, isang bagay na maari nilang subukang dungisan, maari nilang subukang nakawin, ngunit hinding-hindi nila kayang wasakin
hanggat ang tao mismo ay hindi sumusuko sa kanyang sariling katotohanan. Isang maliit na batang babae ang lumapit kay Isabel. May dalang isang lumang aklat ng mga tula. "Teacher Isabel, can you read for me? Gusto ko pong marinig ang tungkol sa mga bituin." Ngumiti si Isabel, isang ngangiting nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Binuhat niya ang bata at inupo sa kanyang kandungan. Habang binabasa niya ang mga tula, ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang nagbibigay ng kulay ginto sa bawat sulok ng silid. Wala nang huwad sa kanilang paligid. Ang tinta ng kanilang buhay ay hindi na maglalaho dahil ito ay nakasulat na sa puso ng mga taong kanilang natulungan. Ang kwento ni Isabel Montinola ay hindi na isang melodrama ng pasakit, kundi isang epiko ng muling pagkabuhay. Sa huling sulyap ni Isabel sa bintana, nakita niya ang malawak na dagat. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa pampang, tila isang paalala na ang buhay ay patuloy na dadaloy, puno ng mga hamon. Ngunit hanggat ang iyong paninindigan ay kasing tibay ng bato ng vegan, wala nang bagyong makatitibag sa iyong dangal. Dito nagtatapos ang kwento ng Ang Huwad na Pamana, kung saan ang katotohanan ang naging tanging susi sa isang bukas na puno ng liwanag.